Hindi na lang hanggang Baclaran ang magiging huling istasyon ng LRT Line 1. Pinasinaya na kasi kanina ang pagtatayo sa 8 bagong istasyon ng LRT 1 na aabot daw hanggang sa Bacoor, Cavite. Pero kung pasulong ang pagunlad ng LRT 1, tila kabaliktaran naman ito ang serbisyo ng MRT. May report si Marie Zumali. Mula Roosevelt Station hanggang Baclaran Station lang ngayon ang biyahe ng LRT Line 1. Pero sa mga susunod na taon, aabot na raw ito hanggang sa Cavite. Pinasinayaan na kasi kanina ang paggawa sa 8 bagong istasyon ng LRT 1. Base sa plano, kokonekta sa 20 kasalukuyang istasyon ng LRT 1 ang mga gagawing istasyon sa Parañaque, Las Piñas hanggang sa Bacoor, Cavite. Kung matatapos ito, magiging 40 minuto na lang daw ang biyahe mula Cavite hanggang Maynila na karaniway nasa 2 oras. Their assumption of construction is 8 hours a day. Ang sabi ko po sa kanila, Sir, Ma'am, pwede ho ba gawin nyo yung construction 24 hours? At kung magagawa yung construction in 24 hours, hindi po ba tama lang na yung target mo na 2021 ay mababawasan? Marahil matatapos sa 2020 at kung sineswerte-swerte tayo, 2019. Ayon sa Light Rail Manila Corporation na nangangasiwa sa LRT-1, mangyayari ito kung maagang darating ang mga tren na in-order ng gobyerno at kung mareresolba ang mga issue sa right-of-way. Ang importante sa amin, ma-deliver na yung right-of-way, pati yung package 2 and 3 para tuloy-tuloy yung trabaho. Madali namang kumuha ng iba-ibang kontraktor. Kung pasulong ang pag-unlad ng LRT-1, tila paurong naman ang direksyon ng kalidad ng serbisyo ng MRT. Matapos kasi ang maintenance check sa mga bago na triles ng MRT nitong Holy Week, sunod-sunod na aberya ang namerwisyo sa mga commuter. Ang sinisisi ng Department of Transportation, palpak di umanong serbisyo ng Busan Universal Rail Incorporated na maintenance provider ng MRT. Inalmahan naman ito ng Busan at sinabing ginagawa nila ang kanilang obligasyon bilang maintenance provider ng MRT mula pa noong 2016. Kung nagkakaroon daw ng aberya sa pagtakbo ng tren, ito'y bunsod daw ng iba't ibang dahilan na nangyayari rin sa kahit saang rail system. Isa sa mga tinitignan nilang posibilidad ang kalumaan ng mga riles. We were really surprised bakit sinasabi na bakit nagkaroon pa ng glitch right after the Holy Week. Kahit anong taon naman meron. So, ang ibig sabihin, dahil hindi maiiwasan talaga yun. Ang glitches, ang glitches hindi naiiwasan yan. Isinumitinaan ng Busan sa DOTR ang mga dokumento magpapatunay raw na wala silang pagkukulang sa MRT. Handa rin daw silang makipag-usap sa mga opisyal ng DOTR para masolusyonan ang issue. In terms of yung contract namin, we're meeting our obligation. No? Ano i-point out sana sa amin, I'm sure we can sit down with the people of the good undersecretary and sabihin, turo lang sa amin, ano ba yung hindi kayo happy? Hanggang 2019 pa ang kontrata ng Busan bilang maintenance provider ng MRT. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOTR na tinututukan nila ang mga problema sa mga linya ng LRT at MRT. Marie Zumali, GMA News.